Hello, good morning. Nais nating iklaro ang ito palang style ni Tito Soto ay bulok talaga. Dinidepensahan po niya ang ang kanyang pamangkin na si Vico Soto. Sabagay malinis naman si Vico Soto. Ang problema sa pagdepensa niya ay dinidepensahan niya yung mga kasama ng kanyang pamangkin na si Vico Soto. Yan yun si Roman Romulo, congressman, kasama niya. Partido Giting ng Pasig sila. Ano yung ibig sabihin ng giting ng Pasig? Gising na Pasig siguro, mas maganda pa. Kasi kung bakit ko nasabi gano'n, ay halata naman po na walang na hindi naman nagsisinungaling ang mga diskaya sa pag, pagbanggit kung sino ang kulang nga lang. Pero halata naman na ang kanyang binabanggit sa mga taong tinuturo na binigyan na ng pera, ay totoo yun. Ngayon, ang palusot talaga nito, ang tingin ko lang, palusot lang talaga ni Roman Romulo na wala daw siya kinuha. Hinahamon niya at willing daw siya ipakita ang salin. Ano ba yung salin? Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth na kung siya ay masunurin sa batas, kanyang ilalagay doon na kung magkano ang kanyang pera sa bangko, magkano ang kanyang mga kalupaan, ilan ang kanyang mga bahay, mga sasakyan niya, at saka magkano ang utang niya. Yan. Ang total nun is magkano ang pera, bawas, minus yung kanyang mga utang. Ang sagot nun, yun ang salin. Statements of assets, liabilities, and net worth. So ngayon, sinabi ni Diskaya ay yung engineer na nagsasabi siya ay kumuha ng pera para kay Congressman Roman Romulo. Yung isang engineer kumuha din, nagsabi rin na siya pumalit. Ngayon si Roman Romulo na congressman ay pinipilit niya na binabanggit na wala daw siya ipasabit niyang isalin niya. Hindi po depensa na pagsabit ng salin, Mr. Romulo. Ang salin ay madali lang namang lokohin. Madali lang po gumawa ng salin na hindi ilalagay ang kayamanan mo. Therefore, it's useless, really, actually, useless na magpapapilitan ang lahat ng salin. Kasi po, marunong naman sila magtago. At walang mga kawatan na nagsasabi naglalagay ng pakala nila. Bubo na kawatan yun. Wala pong kawatan na bibigay ng resibo na natanggap niyang pera. Lagi po niyan ay maingat yan, ibang tao ang pinapakuha. Yung tao na magkunwari, sabi na magkunwari, pero ang totoo lang, walang lakas loob. Hindi pwede po lalapit yung district engineer kay Diskaya kung magpanggap lamang siya na siya ay binigyan ng authority ni Roman Romulo na kumuha ng pera. Hindi ko maniwala. Ang babaw ng depensa ni Roman Romulo. Kaya pag tinignan mo po yung nakaraang hearing noong September 8 sa Blue Ribbon Committee nung hawak pa ito ni Marcoleta ay nagbanggit ito si Diskaya kung sino siya mga congressman. 18 pinangalanan niya eh. Ngayon, sa pagtanggi ni Romulo, inusisa ko. Ang inusisa ko number 1 ay ilang projects ba meron ang mga pamilya Diskaya sa Pasig. Dahil ang buong Pasig ay sakop ni Congressman Roman Romulo. So, inusisa ko yan. Tapos pinakinggan ko rin ang rason ni Roman Romulo. Hindi ako kumbinsido. Kasi sabi niya, buksan daw niya kanyang salin. Bakit noon hindi pa binuksan?
'Di ba? Gano'n lang ako kasimple. Kung talagang malinis ka na politiko, noon pa na wala pang issue, binoyagyag mo na, pinost mo na sa Facebook ang salin mo. Tabunan mo na lang address mo, tabunan mo lang redacted lang, ilagay lang ang mga kayamanan na nakalista tsaka utang. During the Blue Ribbon hearing ay nung nailabas nga ni Diskaya, doon sila nagkudita. Sila ni Tito Soto, pinalitan na si Escudero at pinalitan din lang Blue Ribbon Committee Chairman. At makita mo roon, habang nagtatanong, nag-excuse si Risa Hontiveros, umakyat siya para nag-meeting ang mga trader. Ibig sabihin, ito si Tito Soto naman, nung naging presidente na siya, hindi niya pinirmahan yung inaalok sulat ni Marcoleta para kay Department of Justice Secretary Remulla ay hindi may bigay doon kasi wala pang endorsement ng Office of the Senate President. At hasang sinabi ni Soto na hindi niya pinirmahan sapagkat gusto daw niya maisauli lahat at hindi daw siya least guilty or not most corrupt and not most guilty. Pero ang katwiran ni Soto at saka ginawang katwiran naman ni Remulla ay puro mga mali, panakipbutas na sagot. Yun pala, meron na palang usapan si Remulla at saka si Marcolita na ibibigay niya, endorso niya ang Diskaya couple na magiging hindi naman state witness. Magkaroon lang naman ng pansamantalang witness protection habang sila ay nagsasalita ng kung anong katotohanan. Of course, preliminary yan, may proseso yan. Tapos bigla nagbagong isip dito si Boying Remulla, ay kailangan ibigay niya muna ang lahat ng perang kinuha niya. Ganon din naging sagot ni Soto. Pero kumbaga kay Soto naman na side, ay madududa ka sapagkat ang pamangkin niya na si Vico Soto ay kaaway ng mga Diskaya. At siyempre mga kakampi ni Vico Soto na nananalo sa Pasig na eleksyon, isa roon si Congressman Roman Romulo ay tinuro tahasang pinangalanan ni Francisco Curly Diskaya na isa sa mga binibigyan niya ng pera. Mangyari lamang yan kung may proyekto si Diskaya sa Pasig. Ngayon meron. Pero bago yan, pakinggan muna natin mo yung balikan natin yung sinasabi ni Soto na bagay na kinontra naman siya binatiko siya ng gusto ni Marcoleta. Ayan, ito si Soto. The letter, but he has yet to reply. In a statement on Monday, Remulla said the Diskayas must first return the money they obtained from the government through anomalous and substandard flood control projects before they can be considered for immunity. During Monday's Senate hearing, the Diskaya couple named politicians, engineers, and brokers who allegedly demanded commissions from them. One of the key qualifications for becoming a state witness is that the person must not be the most guilty. Anitlim Napoles, a central player in the pork barrel scam, Mali naman yun. Oo, tama yun. Pero siyempre, initial pa lang yun pinag-usapan doon. Ano ka ba yung buying? Natakot kayo kasi binabanggit na ni Diskaya si Romualdez at si Saldico. Ganon din si Tito Soto kasi kumparing buo niya si Romualdez. Natakot sila kasi ayaw na kasi nagbanggit si Diskaya na kay Romualdez na isa sa tumatanggap. Yan po ang problema ninyo dyan. Tinatakpan ninyong kalaban ang inyong kasama pero mga kalaban gusto niyo banatan. So yan po. O, pakinggan natin ito. Failed to meet this qualification. So anyway, yan isa sinasabi ni So sa tingnan natin yung dito.
140. Ito na, bumalik na tayo. Okay? Ulitin na natin itong kwan. Mga cover up kasi nila. So, naibanggit ko na yung kay si Soto, hindi niya mabibigyan, hindi niya pipirmahan, hindi na endorso ang pag-amin ni Diskaya. Kaya kasi gusto na ko ano ng mga dahilan kesyo dapat to isa uli yung pera. Ang proseso naman yan, alamin mo muna lahat bago isa uli ang pera. Kasi ano lang naman yan, initial lang naman yan. Pwede naman na bawiin kagad yan kung walang diskarte. Ang problema nito, hindi nila siya nakikita na initially nagbanggit na umamin na nga ang Diskaya kung paano sila nananalo Oh. Kaya may initial na affidavit na sila binigay. Ito si Soto, talagang may agenda siya, si Tito Soto. So pakinggan muna natin yung binanggit ni i-recall natin sinabi ni Diskaya na mag-asawang Diskaya. Already spent 2 hours and not even one of the senators have asked questions. So In St. Gerard Construction. The state witness protection law, sapagkat napakalaki po ng problema ang kinakaharap ng bansa natin, particular na po dito sa mga flood control projects na talaga namang nakapagbigay ng alalahanin, hindi lamang alalahanin kundi galit sa ating mamamayan. Meron pong nagkusang loob na gustong magbigay na ng kanilang sworn statement at kinakailangan pong ipresenta natin sila sapagkat ito'y ipinadala nila sa inyong lingkod sa chairman of the House, sa chairman of this Blue Ribbon Committee. May I call on Mrs. Sara Diskaya to please present and read before us your sworn statement. Anyway, shortcut na natin doon. Nagsalita na siya dyan. Nagsimula na rin Diretso na tayo kay Francisco Diskaya. Namin yung kanyang sworn affidavit. We'll make sure that all the members will be given a copy, but the chairman is... sinasabi nilang pondo na... Number 15, sorry po. 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right. As Arjo ay Taide of Quezon City, ging kondisyon upang hindi negosyo, lumulubog na kami sa award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right of way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Bago ka magsalita, sasagutin ko lang si kaibigang Clark Kent. Sabi niya, "Hoy Toto, si Kong Roman ay willing to have his bank account." Ay hindi po sapat yan kasi madali lang po ilihis yan. Ilagay lang sa pangalan ng ibang tao ang bangko. Lusot na kagad. Ang salin ay hindi mo naman ilalagay dyan lahat
kaya para makalusot ka. Ganun man gawain ng politiko, Clark Kent. Kaya hindi po sukatan yan. Kapag sinabi ng isang politiko, ay ilalabas niya yung kanyang SALN at ang kanyang bank account, ay hindi po yan sukatan. Kasi maraming politiko po naglalagay ng pera sa pangalan ng ibang tao. O, pakinggan mo natin. Kaya huwag ka masyadong magpaniwala diyan kay Romulo. Bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang Kong Roman Romulo, ha? Very clear. Hindi naman magsisinungaling yan eh. Kung sino binigyan niya. of Usbag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Atayde, si Patrick Vargas, mga kurap. Nicanor Nicky Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madro. To tell you the truth, Clark Kent, mas naniwala po ako sa isyong ito sa mga diskaya. Kasi ipit na mga yan po. Antonio of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bem Noel of Anwar Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga, Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivico Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North, Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWS Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWS Quezon Second Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Yan ha, binanggit niya si Saldico kaya nagalit si Romualdez. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang binabanggit si Romualdez kaya nagkundita ang Senado. Niyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Okay ha, sasagutin ko lang si Clark Kent. You are telling about Marcy Teodoro na hindi po siya congressman sa panahon na ito, kundi mayor po siya. That's true, Clark Kent, that's true. Hindi mo ba alam na ang asawa ni Marcy Teodoro ay congresswoman? Ang lahat ng mga pundo para kay misis niya ay siya nagpapatakbo. Ang kanya mga contractor na handler ay si De Leon at si Engineer Sueno ng DPWH ang kanyang mga kasama. Kaya mali po yan, nagmaang-maangan yan si Marcy Teodoro. Corrupt numero 1 po yan. Kaya huwag kang maniwala sa kanya. Kung hindi ka congressman, hindi ka makatanggap. Ang hindi mo lang naisip, Clark Kent, ang asawa niya ay congresswoman, asawa ni Marcy Teodoro. Okay?
Ang tao ni Marvin Real na si Bugs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa wine story. Si Kong Jojo ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPW's project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. Ayan na, Romulo. Tingnan, pakinggan mo yan. Number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo. Aristotle Ramos, sino yun, Kong Romulo? Kung saan 30% ang kanyang hiningi. Siyempre sigurista yan si Diskaya. Hindi niya ibibigay ang pera kung hindi niya na-verified. Kung hindi niya verified na mapunta talaga kay Congressman Romulo, ay hindi niya magbibigay ng pera. Ay para kay Kong Roman Romulo. At ito yung pag-aamin ng mga Diskaya ng bribery. Makukulong na sila dito plunder kasi sobra 50 million ang involved. Ako kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Okay, sagutin ko ito sinasabi ni Clark. Bakit lalaki ang binamagit at hindi mga babae? Kasi po, ang lalaki ang nakipag-usap. Ginagamit yung asawa niya. Okay, naintindihan mo ba? Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List. Ang sabi mo Clark Kent si Bayani hanggang 2023. Ang pinag-usapan doon kasama naman 24, 2022 to 2025. So, kasama siya sa 2024 to 2025. Okay? Gano'n lang ako simple Clark Kent. Bakit masyado kang nadidepensa? Kay Marcy Teodoro at kay Roman Romulo. Arturo N. Atayde, ama ni Kong Arjo Atayde. Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List. Kong Eliandro Jesus Madroño of Romblon. Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat espesipikasyon na nakasaad sa Program of Works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material. At naniwala ako dito siya sabi nito bakit? Proven proven na nanalo yumaman. Kaya totoo yung sinasabi niya. At hindi ka talaga makakakuha ng proyekto kung hindi ka magbibigay ng pera. Kaya tama lang yun mga sinasabi niya kung sino binibigyan niya. Mataas ang uri ng bigat ng ebidensya niya. Testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng maliit na kita o pagkalugi sa ilang projects. Para makabawi, dinadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kami nag-i-inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan. Ay, sabihin ko na may naniwala ko yung mga senador na Edward Clark Kent. Ganun lang po. Paniwala pa lang yan. Wala pa tayong ebidensya. Ang Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ng buting Chairman Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya.
Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Okay, at least yan ang salaysay niyan. Ngayon, pakinggan po natin na yung kumukontra, bakit talaga kumukontra si Soto? O, pakinggan na ngayon natin itong isa. Bakit ayaw niyang pirmahan na panimula, pansamantala, na magbigay ng proteksyon lamang sa mga diskaya kasi natatakot po sila kasi papatayin sila. Ganun po yun. O, mas gusto nyo pa ito, pag mamatay ito, wala tayong ebidensya. Ang hirap kaya patunayan kung sino mga politiko ang kumuha. Mas madaling patunayan yung mga engineer, yung mga kumuha ng mga district engineer, at saka yung contractor, madaling patunayan. Ang problema, pagdating sa politika, wala pa tayong nasentensyang senador. Tandaan nyo yan. Kaya na police pa lang, hirap na tayo. Kasi, ang pera po, pagdating sa mga senador at saka congressmen, maingat po yan. Hindi sila nagtatanggap ng pera direkta. Si Bong Revilla, tandaan mo, ang tagatanggap niya si Attorney Richard Cambi na kanyang Chief of Staff. O si Jinggoy Estrada sa Kinapolis, ang kanyang tagatanggap ay si Pauline Labayen na kanyang Chief of Staff din. Si Enrile naman po na kanyang ang kanyang tagatanggap sa mga kanyang parte o bahagi sa pagnanakaw ng kanyang PDAF na ginawa ni Janet Napoles, ang kanyang tagatanggap sana ay si Gigi Reyes. Pero magaling si Gigi Reyes dahil abogado. Gumawa pa siya ng isang tao tagatanggap para sa kanya at para kay Enrile. At ginamit pa nga dyan si Ruby Tuason. So yan po ang grabe dyan. So ito pakinggan natin yung decisive na sagot kung bakit ayaw ni Soto endorso ang affidavit ni imposible naman na pinalitan. Yun na nga yun, inong time na yun. So paano mo napalitan ang affidavit, Mr. Soto? Masyado kang illogical. Binigay na nga ni Marcolita sa panahon ng hearing, ipinasirox pa nga niya eh. Binigyan ng original copy si Erwin Tulfo at saka si Jinggoy Estrada. Tapos ang para kay Raffy Tulfo, sinabihan na lang ni Senator Marcolita si Erwin Tulfo, nabigyan na lang si kuya niya. At pinasirox at binigyan ng lahat. So wala pong pagbabago doon, Mr. Protector Soto. Protector ka kay Pepsi Paloma. Nakikita mo, sinasabi nila na hindi kanya totoo yung sworn statement ng mga diskaya. Opo. Bakit nila pinresent yung Mayor Vico ng Pasig? Hindi ba dahil sa kalaban niya yun? Ano naman nung aming presidente na Senado ngayon, yung Vico Soto? Hindi ba pamangkin niya? Pamangkin, yes po. O di may politika dito, di ba? Kaya mo lang ba sinasabi, kaya mo dinidiminish yung value nung sworn statement na yun dahil kalaban siya ng pamangkin mo sa politika. Kung ako siguro, nakikita mo, sinasabi nila na hindi kanya totoo yung sworn statement ng mga diskaya. Opo. Bakit nila pinresent yung Mayor Vico ng Pasig? Hindi ba dahil sa kalaban niya yun? Ano naman nung aming presidente na Senado ngayon, yung Vico Soto? Hindi ba pamangkin niya? Pamangkin, yes po. O di may politika dito, di ba? Kaya mo lang ba sinasabi, kaya mo dinidiminish yung value nung sworn statement na yun dahil kalaban siya ng pamangkin mo sa politika. Kung ako siguro, nakikita mo, sinasabi nila na hindi kanya totoo yung sworn statement ng mga diskaya. Opo. Bakit nila pinresent yung Mayor Vico ng Pasig? Hindi ba dahil sa kalaban niya yun? Ano naman nung aming presidente na Senado ngayon, yung Vico Soto? Hindi ba pamangkin niya? Pamangkin, yes po. O di may politika dito, di ba? Kaya mo lang ba sinasabi, kaya mo dinidiminish yung value nung sworn statement na yun dahil kalaban siya ng pamangkin mo sa politika. Kung ako siguro, nakikita mo, so ito, ipapakita naman natin. Ipakita po natin yung in fairness naman kay Romulo, ipakita natin yung kanyang pagtanggi. Ayan, pakinggan natin si Roman Romulo. Ang kanya lang i-offer, salin niya ipakita. Yung salin, napakadali naman gawin yan eh. Tapos ang bank account ipakita. Ang dali lang diskarte sa bank account, pinadeposito na si ibang pangalan.
Ganun lang ho kasimple yan. Kaya don't tell that to the Marines, Congressman Romulo. Gusto mo lang palabasin na ikaw ay malinis. But not so. Saan ka ba kumukuha ng panggastos mo sa eleksyon kung talaga malinis ka? Sarili mo bang pera ginagamit mo sa pag-eleksyon? Sigurado ko, kailangan mo rin ng pagpatakbo ng iyong mga supporters. Paano pinapakain supporters mo? Yan lang ba? May susuportan sa'yo na walang bigay na pera? Pakinggan si Romulo. Hindi po totoo yun. Pangalawa, ngayon, galing akong committee meeting. So sa totoo, hindi ko naman po napanood yung statement niya. May marami sa inyo nagte-text lang sa akin at tumatawag. At sinabi nga sa akin na ang sinasabi nga raw na meron akong authorized representative. Hindi rin po totoo yun. Sa totoo po, no, kahit unang-una ko pa lang na nanungkulan bilang mambabatas, hindi po ako nakikialam sa bidding sa aming kunwari lang yan. Natural lang. Maliwanag po ako niyan na in fact, hindi ko naman kilala kung sinong nananalo. Nagugulat na lang ako. Bakit hindi mo binabantayan? Unang-una, Congressman Romulo, do not tell me ang na hindi mo alam. Bakit po? Ito po yun ang sistema. Lahat ng project po sa distrito mo ay ipinapaalam sa iyo. Ipinapaalam sa iyo. Kaya sa lahat ng mga proyekto sa kada isang distrito, lumalapit ang mga kontraktor sa congressman. Kasi ang congressman lang ang nakakaalam kung ano mga proyekto na dyan. Kahit don't tell me na hindi ka nilalapitan. It's a lot of foolishness to kung sinabi mong ganun. Huwag mo naman kami gaguhin, Mr. Romulo. Mas maganda pa inamin mo, binantayan mo, at nagdinggoy ka. But you have to confront nitong engineer na binabanggit ni Diskaya na tumatanggap mula sa iyo. You have to file a case against that person. Kailangan mo mag-file para malinis mo talaga ang pangalan mo. Otherwise, baka kung mag-spill the beans di magkaroon ka ng problema. Siguro, bakit ayaw mo magsampa ng kaso sa dalawang engineer na binabanggit ng Diskaya na tumanggap, na kumuha ng party mo? Ito po ang ating papakita sa iyo na patunay po na mayroong mga project sa distrito ni Roman Romulo. Paano to? Binuo lang ba ang project nito? Nilagay lang ba ito ni Saldico na hindi mo alam? It's impossible. That's a lot of nonsense. Ito po yung mga project ni Romulo. Pasig City. Pasig City. Did you see it? Pasig City. Unang proyekto, rehabilitation of flood mitigation structure along Bully Creek, Pasig City. Ang contractor, M3 Construct. Ayan, dami yan Ito, bank improvement. Tapos pababa, ito ang bank improvement din of slope protection along Pasig Marikina River, Pasig City, Package 1. At sinong contractor? Elite General Contractor and Development Corporation na pag-aari ni Diskaya. Tapos, natapos ko na ang kontrata noong December 26, 2024. At ang halaga ng kontrata ay 47,992,000 pesos. Pangalawa, dinugtong package 1 yun, package 2. Ito naman, package 1, package 2. The same din ang amount, 47,992. At ang contractor ay Elite General Contractor. So, ilan yan? Kay Diskaya lahat yan. So, 47, sabi natin 48 times 2, 96 million na to. Punta tayo sa baba. Dito sa ano pang ibang proyekto dito na kay Diskaya. Ito, puro Pasig to. Alpha and Omega. Diskaya ito. And Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. 68 million. Ang proyekto rehabilitation of flood control structure along Fast Bank Road, Manggahan Floodway. So, 68 million, natapos na daw yan noong July 8, 2024. So,
47 or 48 times 296 plus 68, that is 158, tapos 166 million. I-shortcut lang round 166, rounded up lang ha. Sunod, ano namang proyekto? St. Timothy, kay Diskaya pa rin. Ito, 46 million. So, 200 plus million na. Completed on June 3, 2024. Kuno. So, 200 million na mahigit na yan. Actually, 210, no? Ano pa ba ibang proyekto? Ito po mga distrito ito ni Juan, ni Roman Romulo. So, ito pa, Alpha and Omega. 26 million. So, kung 200, mga 200, sabihin na, 230 million na. Ano pa? St. Timothy, construction. Kay Diskaya din to. 300 million na. 74, Tapos St. Timothy uli. 370 million na. Anad St. Gerard. Ito to, isa. Ay, 400, kung estimated ko, 400 million na lahat ang proyekto ni Diskaya sa iyo. Mr. Roman Romulo. Kaya don't fool the Filipinos by just making it appear that you are clean. The only way for me to believe that you are clean, Mr. Roman Romulo, is number one, prove where did you get the money that you got, clean money that you used in spending for the last election. Saan ka ba kumuha ng pera para panggastos? Huwag mo sabihin sa akin, hindi ka gumastos. Sabihin natin, hindi ka bumili ng boto. Pero siyempre nagbabayad ka ng mga volunteer mo. Umikot-ikot kampanya, bumabayad ka ng pambili ng t-shirt na gawin mo campaign materials at ibang klaseng campaign materials. Sabihin natin, hindi ka bumibili. Paano mo paliwanag yan? May tao ba na tatakbong congressman at magagastos ang sarili niyang pera? Wala po. Ang taong gumagastos ng pera ng iba, yan po, si Roman Romulo is one of them. Kaya do not tell me na malinis ka. Ulitin ko lang, hindi ibig sabihin na kung malinis ang salin mo ay hindi ka na nagnakaw. Madali lang po magsumiti ng salin na malinis. Gawa-gawain mo lang naman yan eh. At pag ikaw ay matuso na politiko, pag bumili ka ng property, bumili ka ng Lamborghini, hindi mo pinapangalan sa iyo, pinapangalan mo sa ibang tao. Maintindihan mo na ngayon, Ken? Sabi ni Clark Kent, tama lahat yan. Ang tanong lang kanina, kanino nakapangalan project. Ito at least nakapangalan lahat ng project, nakita nyo na. So, in fairness naman kay Clark Kent, hindi lamang po si Romulo ang gumagawa nito. Sa mga senador, marami dyan. In fact, nakasuhan na nga, di ba? Ang problema lang, ulitin ko lang, sa record natin, sa kasaysayan, ay wala pang mga senador ang nasentensyahan. Nakasuhan, yes, meron. Pero ang sentensya sa pagnanakaw ang hirap. Si Ruel Cagbay, tapos Clark Kent, basta Clark Kent kung tulungan tayo para lang sa bayan. Huwag tayo maniwala sa kahit sinong politiko na kinagigiliwan natin. Gaya ng natutuwa ko kay Kiko Barsaga, pero hindi ko pa rin siya binibigyan ng complete na pagtiwala. So lahat ito, ang pag-asa natin ay kailangan linisin ang lahat-lahat. Bakit naniwala ba ako na si Marcolita malinis? Hindi rin. In fact, may kaso nga siya kay Janet Napoles. Dalawa sila ni Joel Villanueva. Si Alan Peter Cayetano, pa-Diyos ko magsalita. Pero may sarili din siyang kaso. Diba? Naalala natin yung mamahaling kaldero na ginawa sa simbolo sa Southeast Asian Games.
Hindi po basta ulitin ko lang sa iyo, Clark Ken, hindi po pwede sukatan yung bank account. Ang problema pa sa ngayon, Clark Ken, ganito. Yung mga magagaling sa crypto currency, doon na ilalagay. At hindi na nababao ng pangalan mo, hindi na identified. Basta, maraming pamamaraan po na diskarte na hindi mahalata. Yan na po ang aking masasabi rito. Kaya magtulungan tayo. Still, the best is we will look for hard evidence. At this time, ang makukonvict lang po sa ngayon sa nakikita ko po ka Clark Ken ay yung mga engineer kasi pumirma sila eh. Pero mga walang pirma, mahirapan tayo makakonvict. Yun lang ang pagbatas ng ebidensya pag-usapan. Napakahirap po talaga sa mga politiko ma-convict kasi unang-una hindi sila pumipirma. Pangalawa, gumagamit sila ng ibang tao na kolektor nila. Ganun po style ng politiko. Ang isa kong gustong alamin ay kailangan maisampina yung records ng lahat ng departamento sa pagbibigay ng pondo. Kagaya niya si DSWD. Gusto ko isampina, ipakita na yung mga pinamigay. Ang tanong, bakit nakapagpamigay mga congressmen nung nakarang halalan? Kung ang batas naman natin nagsasabi na congressmen ay walang kapangyarihan magpapatupad ng proyekto, kundi gagawa lang sila ng batas. Pero bakit sila nagpapatupad sa pamimigay ng pera actual? Bibigay sila ng guarantee letter para sa mga MAIP, sa medical assistance to indigent persons. Bibigay sila sa AX. Bakit sila bumibigay? Ang alam natin, dapat na nagbibigay dyan, Department of Social Work and Development. Yan ang tanong, diskubrihan natin. Pero ang may nakausap na po ako taga DSWD, nagre-reklamo. Ang ginagawa daw sa kanila ni Tambaluslos o ni Romualdez ay pinapapirma na lang sa kanila ni Rex Gatchalian ang pondo na sila ang kunwari ang nag-disburse, ibig sabihin disburse, sila nagpapatupad ng pera pamimigay. Pero hanggang pirma lang sila, pumipirma po sila, bilyon-bilyon, hindi naman nila natanggap ang mga pera. Kaya ganoon po yung pinaka-problema natin. Kaya magtulungan tayo. Kagaya nung ina-anonsyo ko, mayroong isang akong kaibigan na yung anomalya dyan sa Misamis Occidental ay in-email niya na sa akin. Kaya naghikayat ako ng pagka-email niyo sa akin na kung alam ko natatakot ka magsalita na kayo, email niyo lang po sa akin sa totocausing@yahoo.com. TOTOCEUSING, one word, small letters, at yahoo.com. Di ka bertini.causing@gmail.com. Isusulat ko po rito. Huwag kayong matakot. Hindi ko papangalan ang inyong pangalan. So, yan yung aking email address na Yahoo. May email address din ako na Gmail. So, yan po. Magtulungan tayo. Besides, I have already dedicated my life to this kind of work, if only to cause a little bit of change for our country. Gagawin ko. So, magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga kay Clark Kent. Salamat kay Clark Kent sa pagkipag-ano mo sa iyo. Pagkipag-kuro-kuro mo. Maraming salamat si Pastor Rudy Rabi, si Ruel Kaagbay. Sino pa? Si Two-Stroke V 6592. Salamat po. At saka bigyan ko kayo ng tip. Ang mga politiko po ay bumibili ng lupa para hindi may tala sa bangko ang pera na kinuha nila. Tapos ang pagbili ng lupa, kunwari pababain ng presyo. Ganon po yun. Si Dadag
Batoy, Clark Kent, ano ba si Teodoro? Si Teodoro po, I guarantee you, hindi siya pwede makawala dito just because he was not the councilor, the congressman at the time. Ang asawa niya po ay congresswoman. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat sa